Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Makaraan ng ilang sandali, nasalayan si Li Fan na nakikipag-usap sa isang lalaking mensahero sa labas ng bakuran ng marangyang tahanan. Mariin niyang ipinahayag, si Sun Zhang ay nagpadala ng tao upang iabot sa akin ang titulo ng lupa. Natural, hindi ko yun tinanggihan, at sapagkat wala naman akong maraming gamit na kailangang iligpit, agad akong lumipat sa looban sa East Street noong araw ding yun. At sa kanyang tinig ay may halong pagmamapuri, kumpara sa mga barong-barong sa labas ng syudad, higit na marikit ang kapaligiran ng looban na ito, tila babawat hangin ay may dalang katahimikan. Dagdag pa niya, habang bahagyang nag-aalangan ang kanyang mukha, pagkaraan, magalang kong tinanggihan ang ilang mga alilang ipinadala ng Heavenly Treasure Tower. Doon ako tumira, at sa katahimikan ng gabi, naghintay ako sa susunod na paglalayag ng armada. Noong una, inakala kong hindi na magtatagal, subalit sino ang makapagsasabi, may mga pangyayaring di inaasahan na nagtulak sa petsa ng pag-alis sa isang panahon na hindi matukoy. Sa mga sandaling yun, makikita ang mga mamamayan na nagmamadaling nagtatakbuhan, tinatangay ng matinding takot mula sa nagngangalit na delubyo ng bagyo. Isang mariing tinig ang sumambulat, umuwi kayo agad, may paparating na unos. Kasunod nito, pagmamakaawang sigaw ng isa pa, Immortal Master, iligtas nyo kami, Immortal Master, iligtas nyo kami. At sa gitna ng kaguluhan, isang tinig ng takot ang naghanap, Inay, nasaan ka, nandito na ang unos. Samantala, sa kabilang panig, si Li Fan ay biglang napukaw mula sa kanyang pagninilay, nagimbal siya ng maramdaman ang mabigat na pressure, at sa kanyang isipan ay kumulog ang katotohanan, dumating na ang unos. Walang pagdadalawang isip, tumakbo siya palabas mula sa kanyang tahanan upang masilayan ang delubyo, at sa kanyang harapan, bumungad ang paglitaw ng mga ancient characters, mga hudyat ng pag-aktiba ng magic barrier na nagpoprotekta sa buong Liuli Island laban sa mapangwasak na bugso ng hangin. Ang lakas ng presyon ay nagpatigil sa kanya, napanganga siya sa halong takot at pagkagulat. Mula naman sa labas ng magic barrier ng Liuli Island, makikita sa karagatan ang mga mababagsik at mapangwasak na bagyo, walang humpay na bumabangga sa harang na nagtatanggol sa buong isla. At sa sandaling yon, dumagundong ang tinig ng Immortal Master, ipinahayag sa mga mamamayan, na activate na ang dakilang proteksyon ng isla, walang dapat ikapagpanik, magtago sa inyong mga bahay at huwag lalabas. Nang marinig ang tinig ng Immortal Master, agad na paluhod sa kanilang kinatatayuan ang mga tao sa kasiyahan, tila ba ang bigat ng takot ay napalitan ng pag-asa, mariing sigaw ng isa sa mga mamamayan, maawin talaga ang Immortal Master. Samantala, sa kabilang panig, nakatitig si Li Fan sa kalangitan, hindi siya kumukurap, at sa kanyang mukha ay sumisilay ang paghanga, mariing niyang sinabi, ang bughaw na liwanag ng dakilang proteksyon ng isla ay umaagos, umiikot, at ang mga karakter na bahagyang lumilitaw ay napakalalim, nakapagtataka, parang mga lihim na ukit ng langit. Napasinghap siya, sabay mariing idinagdag, ang alulong kanina, parang iyak ng mga multo kasabay ng patak ng ulan, ay ganap na pinigilan ng liwanag na harang. Sa labas, nagwawala ang mabangis na bagyo, sa loob, napakatahimik, ito ba ang tunay na kapangyarihan ng mga immortal? Ngunit bigla na lamang nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat nang masilayan ang paparating na panganib mula sa kalangitan. Doon, malakas na bumagsak ang mga kulay lilang kidlat, tila galit ng Diyos, sa magic barrier na nagpoprotekta sa buong isla, dahilan upang mapaluhod si Li Fan sa lupa, dinudurog ng mabigat na pressure, bahagya siyang napaubo ng dugo, sabay hawak ng isang kamay sa lupa, at mariing sambit, ito ba ay makalangit na kidlat? Ang pag-uga mula sa banggaan ng makalangit na kidlat at ng dakilang proteksyon ng isla ay may ganitong lakas. Pilit niyang inaangat ang kanyang tingin pabalik sa langit, nilalabanan ng bigat ng presyon, nagtatakang sigaw niya, ano, may paparating na naman. Doon, buong lakas at sunod-sunod na bumagsak ang mga kulay lilang kidlat sa karagatan na pumapalibot sa Liuli Island, nagdulot ito ng malalakas na pagsabog sa tubig, tila ba katapusan na ng mundo, nang masilayan, nanlaki ang mga mata ni Li Fan, bakas sa kanyang mukha ang halong takot at pagkasindak, bulong niya sa sarili, ito na ba, matatapos na ba ang buhay ko rito? Sa sandaling yun, ang mga mapangwasak na kulay lilang kidlat ay walang humpay na bumabagsak sa magic barrier ng isla at sa karagatan, mariing inihayag ni Li Fan,
Buti na lamang at mas matatag pala ang dakilang proteksyon ng isla kaysa sa inaasahan ko, kinaya nitong manatili nang hindi nabasag. At sa ganoong paraan, hindi ko alam kung gaano karaming oras ang lumipas bago tuluyang hamupa ang malalaking alon, pero yun ay paghupa lamang, hindi pa talaga tapos. Ang Unos ay dumating ng mabilis ngunit umalis ng ubod ng bagal, sa gitna ng hangin at ulan, mahirap nang malaman kung araw ba o gabi. Para bang 2 o 3 araw ang lumipas bago tuluyang natigil ang Unos. Dagdag pa niya, narinig ko mula sa mga taga-isla na maliit na sukat lang daw ang Unos na ito. Ang Unos 15 taon na ang nakalipas ay ilang ulit na mas malakas kaysa rito. Noon, halos hindi na kayanin ng dakilang proteksyon ng isla at napilitan itong paliitin ang sakop ng proteksyon. Matapos ang Unos, nabawasan ang sukat ng Liuli Island sa 1/4 ng dating laki, ngunit sa mga sumunod na taon, tinipon ng Liuli Island ang mga refugee mula sa iba't ibang lugar, hanggang sa unti-unti itong muling nabuhay. Napasinghap si Li Fan at kalmadong nagsabi habang nakatitig sa langit, ang Unos, ganito pala ang Unos, nakakatakot pala ang kapangyarihan ng langit at lupa. Makalipas ang ilang araw matapos ang Unos, nakatanggap ng tagubilin ng lahat ng residente ng Liuli Island, bawat sambahayan ay kailangang magsuri kung nagkaroon ng pinsala ang dakilang proteksyon ng isla. Simple lamang ang paraan, mamimigay ang Liuli Manor ng isang spirit talisman, isabit ito sa inyong tahanan ng ilang araw at gabi, at obserbahang mabuti kung lilito ang pulang liwanag. Sa sandaling yun, mariing ipinahayag ng Immortal Master mula sa mga talisman, ang dakilang proteksyon ng isla ay may 367,800 na mga node, kailangan matiyak na walang anumang problema sa alinman sa mga yun. Pagkaraan, mariing inilahad ni Li Fan ang iba pang tagubilin, alinsunod sa kalooban ng Immortal Master, at para sa kaligtasan ng lahat, ipinagpaliban muna ang lahat ng gawain sa Liuli Island upang bigyang prioridad ang pag-aayos sa dakilang proteksyon ng isla. Dagdag pa niya, habang nakikita ang Immortal Master na mabilis na lumilipad sa kalangitan, noon, siya ang nangangasiwa sa pag-aayos ng lupain, ngunit ngayon, sabi nila, halos maubos na ang mga Spirit Stone na nagpapatakbo sa mekanismong yun, kaya't bumalik ang Immortal Master sa Wanxian Island upang kumuha ng mga Spirit Stone. Ang pagsisiyasat sa estado ng lupain ay binibilang ang 360 pag-ilaw ng Spirit Talisman bilang isang maliit na cycle, at 360 maliit na cycle bilang isang malaking cycle, hanggat walang lilito na pulang liwanag sa loob ng isang malaking cycle, ibig sabihin ay ligtas ang lupain. Sa sandaling yun, napakunot ang noo ni Li Fan, mariing tinitigan ang talisman, at nagsabi, napakalaki ng dakilang proteksyon ng isla, ngunit napakadetalyado, hindi ko maisip kung paano ito itinayo. Pagkaraan, mariin niyang isinalaysay habang nakikita ang masiglang pagbubunyi ng mga tao sa pagbabalik ng Immortal Master, 5 araw ang lumipas, lumabas ang resulta na nagbigay ginhawa sa lahat ng taga-isla, hindi na pinsala ang dakilang proteksyon ng isla, sa pagbabalik ng Immortal Master, nakahinga ng maluwag ang lahat ng residente, unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa Liuli Island. Sa mga sumunod na buwan, may mga refugee mula sa ibang isla na paminsan-minsang dumating upang humingi ng kanlungan, iilan lamang ang nakaligtas, karamihan sa kanilang mga isla ay nilamon ng kamakailang Unos. Napakalawak ng rehiyon ng Congyon Sea, at hindi mabilang ang mga isla roon, malalaki man o maliliit, tanging ang mga isla lamang na may natatanging yaman ang binabantayan ng isang Immortal Master. Sa sandaling yun, makikita si Li Fan na mariing nakatitig sa kanyang system panel, mariin niyang isinalaysay, ako naman ay hindi na natiling walang ginagawa nitong mga nagdaang buwan, araw-araw kung sinasanay ang Profound Yellow Heart Cleansing Incantation, at sa wakas, nagkaroon ng resulta, parehong tumaas muli ang pangitaas na limitasyon ng aking pisikal at mental na edad, maliit man ang pagtaas, sapat na yun upang maramdaman kong muling sumigla ako. Matapos ang sandaling yun, makikita si Li Fan na nakikipag-usap sa isang lalaki, mariin niyang inihayag, sa ganoong paraan, lumipas pa ang 1 buwan, at sa wakas natanggap ko ang balitang ipinadala ni Stuart Zhao, ganap nang nawala ang Unos sa Congyon Sea, at nalalapit na ang susunod na paglayag ng armada. Makaraan ng 3 araw, sa Liuli Island Pier, ay nalalayan si Li Fan ng isang lalaki habang ipinapakita ang barkong sasakyan niya sa paglalayag, kalmado niyang sinabi, ito ang Kang Yuan na sinabi ni Stuart Zhao na pupuntahan ko. At sa walang pagdadalawang isip, agad siyang umakyat sa barko,
may kalmadong ekspresyon, habang sa paligid ay abala ang mga crew sa kanilang pag-uusap, mariing sambit ng isa sa mga crew, hindi ko alam kung anong kabaliwan ang pumasok sa isipan ng Island Lord at nag-organisa siya ng pagsusulit. Ang barko na may pinakamaliit na huli sa paglalayag na ito ay deklarang hindi karapat-dapat at kakanselahin ang kanilang karapatang maglayag sa hinaharap. Paano na yan? Malalim na bamantong hininga ang isa pang crew, mariin itong sinabi, "Hay nako, huwag mo nang ungkatin, hindi ba't dahil sa unos ang lahat ng ito? Iyan lang ang bulungan ng mga tao, ang dakilang proteksyon ng isla na nagbabantay sa Coral Island sa timog ay nabasag, at ang buong isla ay nabura sa mapa, at ngayon, kami ang naiwang kailangang magbigay ng mga supply na dapat sana ay mula sa Coral Island." Napakamot sa ulo ang isa sa mga crew, sabay tanong, "Anong klaseng sitwasyon ito? Paano kami mabubuhay sa hinaharap?" Mariing sagot ng isa, sabi nila pansamantala lang daw ito, kailangan lang nating punan ang dating kulang. Ngunit bigla silang natigilan ng buong lakas na sumigaw ang isang lalaki, "Tingnan mo ang itsura mo, bakit hindi ka maging mas positibo?" Ang lalaking ito ay si Zhang Haobo, puno ng awtoridad ang kanyang tinig, hindi ba't may gantimpala rin ang unang pwesto, tataas mula 30% hanggang 50% ang bahagi sa ani. Agad na sumagot ang isa sa mga crew, may pag-aalangan sa kanyang tinig, "Tumigil ka na sa pangangarap, unang pwesto, alam mo namang kung gaano kagaling ang pangingisda natin, kailan ba natin hindi pinahirapan ang sarili para lang maabot ang kota?" Dagdag naman ng isa pa, sabay tango ng ulo, "Oo nga, sa tingin ko, ito na ang huling beses natin na lalabas sa dagat." Malumanay na wika ng isa, sabay ngisi, "Bakit hindi na lang tayo tumakas at maging malalayang pirata? Ang saya kaya nyun." Bago pa sila tuluyang lamunin ng pangamba, ngumisi ng matamis ang kanilang kapitan ng barko, kumpiyansa nitong sinabi, "Huwag kayong mag-alala, may magaling na tao sa barko ngayon." Dagdag pa niya, sabay turo kay Li Fan na ikinataas ng kilay ng binata, "Tinitiyak kong babalik tayong lahat ng puno ang mga sisidlan."